Well, may mga signs din na minsan hindi mo lang alam pero miss ka na rin niya. At minsan naghahanap ka talaga ng signs, medyo makulit ka, pero wala ka talagang makita. Like for example, naghahanap ka ng signs kung paano ka nami-miss ng ex mo. I want to discuss that as much as I can. Gusto ko siyang ipaliwanag sa'yo. And I want to have discussion about that sa video na to. Pero at the same time, I realize, Diyos ko, sandamungkal na videos ang ginawa ko just to say kung ano yung mga senyales na nami-miss ka ng ex mo. I think there's a separate videos for that. Mas maganda i-check mo na lang yung mga previous videos na meron ako regarding that, kung paano ka nga ba talaga nami-miss ng ex mo. Well, ano nga ba yung mga senyales tapos hindi mo lang alam? Tignan mo na lang sa mga videos na yun. Ang gusto ko kasing i-emphasize ngayon is, nami-miss ka ba talaga ng ex mo kahit hindi mo nakikita yung mga senyales? And my answer is absolutely yes. Napakababa ng tingin mo sa sarili mo na you know na yung ex mo is hindi ka nami-miss kahit gaano ka kasamang tao, or kahit gaano ka, halimbawa ikaw yung lalaking nambubugbog dati. Sabihin na nating worse ka, lasenggo ka, wala kang trabaho, nambubugbog ka pa, wala kang pakinabang, wala kang kwentang lalaki. Yun yung description ng walang kwentang tao. Talagang sinabi ko. Pero nakuha mo yung babae, minahal ka ng babae. So it simply means na kahit papaano, meron siyang nagustuhan sa'yo, meron kang quality, or meron kang personality, or meron kang behavior, or meron kang pagkatao na na-attract siya, kaya kanya pinili. Ano man ang sitwasyon, kahit siya man yung nagkagusto sa'yo nung una, or ikaw man yung nanligaw sa kanya, kahit gaano man kapeste yung attitude mo ngayon, meron at meron pa rin siyang bagay na nagustuhan sa'yo. Isang araw, naging proud din siya na naging boyfriend ka niya. At yun yung quality na hindi mawawala sa puso niya, na lagi niyang maaalala. Ngayon, kung babae ka naman, syempre baka sabihin nyo, panlalaki lang to eh. Hindi, paano kung babae ka? Sabihin na natin nag-cheat ka, worst to worst. Kababae mong tao, nalalaki ka, di ba? Sabihin na natin nagsisiinom-inuman ka, kasama mo maraming lalaki, di ba? Dami mong ginagawang puro kalokohan sa buhay mo. Sabihin na natin ganun ka-worst. Tapos ninanakaw mo lahat ng pera niya, parang inaalipusta mo siya, ginagawa mo siyang alipin. Ang sama, ang worst mo Pero the thing is, still, meron ka pa rin quality na nagustuhan niya. Meron pa rin siyang bagay na mamimiss tungkol sa'yo. Let us focus on those qualities. Naiintindihan ko na pagkakamali mo, pagkakamali niya, pagkakamali nyo, I completely understand everything, okay? I'm with you. I understand you, okay? But here's the thing. Kahit gaano ka worse ang situation, or kahit gaano ka worse ang scenario, I always want you to remember na may pinagsamahan pa rin kayo. At ang pinagsamahan nyo na yun ay hindi basta-basta mawawala. Mamimiss at mamimiss ka niya. Mamimiss at mamimiss niya yun. Kaya samahan mo ng no contact rule. Magbago ka. Kung alam mong may pangit na ugali ka dati na nagiging sanhi ng pagiging toxic, magbago ka. Pero wag mong ipaliwanag sa kanya. Wag kang mag-please na, eto na, magbabago na ako. Mawawala yung attraction kapag ganun. Mawawala yung thrill kapag binida mong magbabago ka. Para ka lang bata na nag-a-apologize dahil sa mali mo. Just be comfortable by being mature. Kung talaga magbago ka na lang. Wala nang maraming daldal na sabihin mo pa sa kanya, chat mo pa na, ito na, magbabago na ako, blah, 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 chu. That's not good, man. That's not good. Don't do that, okay? So, what I advise is just always take care of yourself. Magbago ka without his permission, without her permission, without her consent, without his consent, or ano man ang pagbabago na magawa mo, i-develop mo siya during no contact rule. Tapos habang ginagawa mo yung changes na yun during no contact rule, tuloy-tuloy ka lang, just be happy, focus on yourself, grind. Yung mga bagay na magaganda, maayos, matitiwasay, yung mga tama, yung mga pang-mature, okay? Huwag ka masyadong atat na X, balik agad X. Stop being stupid, okay? Do not do that.
Huwag masyadong puro XX yung nasa laman ng bumbunan mo. Hindi umiikot yung mundo sa X mo. Umiikot ang mundo sa gravity. Kapag sa gravity umiikot ang mundo, ibig sabihin nun, kapag bukas wala kang nailabas na pera, wala kang ngangatayin. Kapag bukas wala kang nailabas na pera, maaaring maputulan ka ng kuryente, matanggalan ka ng bahay at mapalayas ka sa tinitirhan nyo. Mag-focus ka na lang sa paggawa muna ng pera kasi yun yung mahalaga dahil hindi nga umiikot ang mundo sa X mo. Umiikot ang mundo sa gravity. Nalilimutan mo eh. 'Di ba? Ang kailangan mo, achievements, ang kailangan mo, pera. Real talk lang, man. Real talk lang, girl. 'Di ba? Ang kailangan mo, good health. Imagine mo, binalik mo nga yung ex mo. Nagkaroon ka naman ng malalang sakit. Wala din. Tigok ka din, di ba? So, wala rin kwenta yung ex mo. Mas magandang mag-focus ka sa mga bagay na dapat mong focusan, di ba? So, just enjoy life. And just avoid the shits, okay? And then, mamimiss ka rin niya eventually. I will assure you, there's a quality of you na naging dahilan kung ba't kayo nagkaroon ng relasyon in the very first place. Hindi magiging relasyon yun kung hindi nagsimula sa ganun. Hindi niya iaalawang relationship na mag-exist kung hindi niya inadmire yung personality mo na yun na minahal rin naman niya. Let him or let her miss you and let your ex na magbalik sa'yo during no contact rule. If you want to have one-on-one coaching, kung may chance pa kayo ng ex mo, wala na, give us a message sa Philippine Dating Coach. One-on-one tayo. Thanks for watching.